Samantala, makakapanayam ng ating kasamang si Rhea Fernandez, si GPH Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer na kabilang sa mga dumalo sa investigasyon ng Senado. Ukol pa rin yan sa naging enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Magulat ang aming kasama si Rhea Fernandez sa Senado Live. Yes, Princess, gaya nga ng ating ipinangako kanina ay kasama na natin ngayon ang GPH Chair or Peace Panel Chair na si Professor Miriam Coronel Ferrer para tanungin natin siya sa kanyang reaksyon sa muling hindi pagdalo ni MILF Chief Peace Panel Chair Mohaguer Iqbal dito sa pagdinig ng Senado ukol sa Mamasapano incident. Tatanungin din natin siya tungkol nga dun sa naging liham ni Iqbal kaya Senadora Grace Poe na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya nakadalo. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din. Ma'am, una po sa tanong ko, ano po bang reaksyon natin na sa ikalawang pagkakataon ay hindi na naman po nakadalo si Chairman Iqbal? Well, syempre mas gusto sana natin na nandito siya ngayon sa pulong na to. Bagamat ang nangyari nga, hindi meron naman silang isinulat kay Senator po na kadahilanan at ang dahilan nga ay mas gustuhin nila na pag humarap sila ay nabuo na yung investigation nung kanilang kanilang isinagawa internally, no, kaugnay nung ano ba talagang nangyari sa Mamasapano at mas kumpiyansya siya na ito yung kanyang ibabahagi. So ang request niya dyan ay mangyari ngayon sa executive session. Siguro dahil meron din mga sensitive information doon. Ngayon po man, dito sa sulat niya, ang isang magandang nasabi at narinig na ipaabot niya sa atin ay nagdesisyon na ang MILF Central Committee na ito nga kinakausap nila yung mga kasamahan nila na nasali dito sa bakbakan na ibalik yung armas. So gagawin nila yung paraan para maibalik yung mga nakuhang armas at iba pang mga personal effects. Ma'am, meron po siyang sinabi dito sa kanyang liham at nag-steer ito ng worry sa karamihan sa mga senador, particular kay Senador Bongbong Marcos. Ito yung sinabi niya na the MILF is a revolutionary organization until magkaroon nga tayo ng peace agreement. Ano po ba nga masasabi niyo? Hanggang ngayon, ang sabi niya, sila isang revolutionary organization pa rin. Siguro mahirap maintindihan niya sa mga tao kasi nakipag-peace agreement ka na nga sa kanila. Pero yung peace agreement natin, exactly sinasabi kung nagagawin natin para magkaroon ng ganong klaseng transformasyon ng isang dating grupo na armado na lumalaban sa pamahalaan ay magbabago patungo sa isang sitwasyon na yung mga combatants nila ay hindi na combatants o ex-combatants. Ang kanilang mga baril ay ito-turn in na nila. So nakalatag talaga yan sa buong proseso. Sa ngayon, yung ating ceasefire na napakahalagang bagay, yan ay yan yung sitwasyon na para masagawa natin lahat ito. Pero hindi pa yan yung sinasabing permanent ceasefire kasi may ini-implement pa nga tayo. So dun sa ating peace agreement, sinasabi we'll work together for peace. Ito yung roadmap and we will move towards that kind of a transformation from an armed group that is fighting the government to a group that is involved in all aspects of social life. At hindi na illegal, hindi na armado, hindi na lumalaban sa gobyerno. Ma'am, does it mean that they still remain as an enemy of the government or dahil nga po dun sa body na sinasabi nyo or sa roadmap na sinasabi nyo ay somehow ay natatanggal na yung ganong element? Yung enemy of government, hindi na dapat, di ba? Kasi peace partners na nga tayo. Yung nangyari sa Mamasapano, isang bagay na siguro talagang walang gumusto nun, isang masamang aksidente, trahedya, hindi binalak ng either side ng government na atakihin sila at hindi rin naman binalak na makipaglaban sa government o mag-ambush o ano man yung nangyari doon sa sitwasyon na yun. Kaya sa pangkalahatan, pareho naman nagsasabi na peace pa rin tayo. Ang kailangan lang talaga, malinaw tayo kung ano talagang nangyari diyan sa Mamasapano at magkaroon ng remedyo. Pero itutuloy pa rin yung mga hakbangin para maging ganap yung ganong klaseng transformasyon.
Ma'am, days before or after the Mama Sapano incident ay nagpulong kayo or nagkita kayo sa Kuala Lumpur para nga pirmahan yung agreement tungkol doon sa decommissioning of firearms. Pwede po. So yan, kung kaya't gano'n naman talagang direksyon, di ba? Papunta doon sa sitwasyon na ibababanan nila ang kanilang baril. Pero hanggat hindi yan mangyari at dahil nga may iba pang mga aspects dyan na kailangan gawin kasama na yung legislative process, talagang isang paa nasa ilalim, isang paa nakaangat. So, ang ating panawagan dyan, magtulungan tayo na parehong paa nasa taas na. Hindi ano pa dun sa buhay na nakakapit sa patalin. Huling katanungan, ma'am, do you think it is necessary that the presence or MILF Chief Mohaguer Iqbal is present here in Senate? Mas maganda talaga yun. Ang sitwasyon lang nila ngayon ay hindi naman pwede kasing magsalita ang isang tao lamang sa kanila na hindi pa opisyal yung sasabihin niya. No? So maingat talaga sila dyan. Yan din ang naranasan namin sa negosasyon. Lahat yan ay kailangan aprobahan ng Central Committee. So siguro ang pakiramdam ni Mr. Iqbal, kung harap siya dito na hindi pa talaga official yung findings, baka malagay din siya sa alanganin, hindi, lalo na sa kanyang mga liderato. So ganun siguro yung pag-iingat na ginagawa niya dito. Alright, thank you po, Mama Miriam Coronel Ferrer. Okay. Atin pong nakapanaya mga GPH Peace Panel Chair, walang iba kundi si Professor Miriam Coronel Ferrer. At kanina nga ay iginiit niya na mahalaga ang presensya nga dito ni MILF Chief Peace Negotiator Mohaguer Iqbal para magbigay ng kanilang pahayag at makapagpaliwanag. Ngunit naniniwala rin si Miriam Coronel Ferrer na hinahanda pa nga ni Iqbal at ng buong MILF ang kanilang mga ilalahad at pinagpapatuloy pa nila yung kanilang masusing investigasyon ukol dun sa Mama Sapano incident. Samantala, binigay din niya yung pananaw niya tungkol dun sa naging sulat ni Iqbal kay Senadora Grace po kung bakit nga hindi siya makakadalo. Una nga, sinabi niya na hindi pa nila tapos yung kanilang investigasyon ukol sa Mama Sapano incident. Pangalawa ay iginiit din niya na ang MILF ay nananatiling revolutionary organization, bagay na pinatotohanan ni Ferrer. Pero sinabi ni Ferrer na kaya nga tayo ay nagkakaroon o nagsasagawa ng isang peace process ay para makipag-ayos sa mga armadong grupo. At pag natapos ito at finally ma-implement na nga yung Bangsamoro Basic Law ay itong mga tinatawag nating armadong grupo ay hindi na magiging armadong grupo at magkakaroon na ng kaayusan. At nilinaw din ni Ferrer na bagamat revolutionary organization ang MILF ay hindi ibig sabihin nito na kaaway o nanatiling kaaway ng pamahalaan ang MILF. Yan muna ang ating pagbabalita mula rito sa Senado kasamang Unit 3. Ako si Ria Fernandez para sa Telebisyon ng Bayan.